May takot ako sa milk tea. Kasi 'di ba there was an incident like 5 years ago or more than that na may isang babae na nakunan sa CCTV bumili ng milk tea. Baka 10 years na nga yun eh. Within 10-year time frame. Ganon. Naalala niyo yun? May balitang ganon eh. Siguro hanapin ko. Dali ha. Kaya may takot ako sa milk tea. Pero yung iba mukhang nakasupsup ng milk tea. Sandali. Ah. Para makita nyo lang yung aking yung aking mga binabanggit. Oh my God. Afraid. Afraid talaga. Ako ay may trauma sa milk tea. And kung papipiliin nyo ako sa milk tea or sa mga fruit shakes, I would rather go for fruit shakes, ganon. Mahilig ako sa mga shakes, ganon eh. Pero milk tea, hindi masyado mga ate at kuya. Ito nga po yung, di ba, ito yung mga nagpatroma sa akin dati. 2, tigokel sa milk tea na hinihinalang lason. Oh. Negatibo naman daw sa cyanide. Katakot mga ate at kuya. 2018? No. Ah, okay. So may na-upload na ng 2015. So 8 years ago, right? Oh, 2 years. Sensya na kayo, siningit ko si milk tea. Milk tea yung topic natin, magagawa nyo. Kaya, kinikwento ko. Kung 2015 to nangyari, panahon ng nguy-nguy, matagal na nga po eh. Nagdala sa akin ng trauma. Hindi ako masyadong bumibili ng milk tea. Lalo dun sa, kasi itong balita nga po na ito in 2015, I guess that's the most early or the earliest. Diba? Oh, dali. Sensya na kayo, hinihingal ng prinsesa at lagpas magmamadaling araw na. Oh, kulang pa mi sa tulog kaya mag-milk tea kaya ako no. Para may energy. Pero afraid talaga ako, nagdala sa akin ng trauma yan. Balita nga lang yan, na trauma na ako eh. Dahil nga po yung nakunan sa CCTV ito, pag inom ng babae lang tutay, bagsak ang babae. Akala ko yung mga nalalason mga ate at kuya ay pag inom mo maninigas ka, tapos tigokas kang ganyan, babagsak kang tigokas. Si babaita, pag inom niya ng milk tea, nakuna sa CCTV eh, sa labas nung store ng milk tea, parang ano lang siya, parang outlet lang eh, ganon. So pag inom niya, may lantutay siya ate, bagsak siyang ganon, tigok. Kaya ako hindi masyadong sa milk tea, unless yan ay kilalang bilihan ng beverage na yan, 'di ba? Pero syempre, yung iba talagang nag-enjoy sa milk tea. Bahala kayo dyan kung literal at figurative. Kasi meron po ako narinig na, hindi ko alam kung may connection yung milk tea sa panibagong update sa lalaki ni Madam. Iba talaga ang kalibugan ng mga, normal naman ang maging malibog, di ba? Masarap maging malibog. Tama ba? Masarap mabuhay na may may attraction. It tells na ikaw ay young, youthful. 'Di ba? Bata pa. At least kahit hindi bata ang pangangatawan, bata ang isipan at puso at kaluluwa. Hindi naman nagmamature ang kaluluwa, 'di ba? Oh, parang ganoon. Hello nga, Lauro, tama ba? Si Lauro, maraming alam yan sa sa spirituality and what not. Oh. So, yeah. Ako, mas gugustuhin ko na ako ay may libido, na ako ay may S-drive, if you know what I mean, right? May S-drive. Mas gugustuhin ko yung sa wala. Diyos ko po, mga ate at kuya, hindi ko gugustuhin na walang ganyan. Hindi masarap mamuhay sa mundong ito na walang libido, right? Walang desire. Okay yan. Oh, mas nakakaloka kung wala ka ng ganyan. Diyos ko, anong kwenta ng buhay kung wala yan? That's the essence of life. Charot. Maybe not. Anyway, so may update. Ewan ko kung may connection yung milk tea dito sa update sa di umano'y kaulayaw ni Madam. Ito na kasi yung bagong update sa Facebook page ni Miss Rowena. The initials are CA. C and A. Parang Canada, no? Hello sa mga nasa Canada. And not JM, sabi. JM, my friends, find acceptable. At saka sa tingin ko rin, mas okay si JM. Actually, mas mukhang disente si JM kay CA. Sino nga si CA? Comment nyo nga dyan sa comment section.
CA, unanimous decision against what? Siguro hindi nila feel si CA. May nagbanggit nga sa akin eh. Hello sa nag-message sa akin kanina. Na-meet daw nila si CA. You know who you are, ate. Hindi ko nalang banggitin ang pangalan. Na-meet daw nila si CA and hindi daw mabango si CA. Sabi ko nga, kasi si CA bato-bato ang katawan eh. And you know what? Narinig ko, ang pagiging brusko ni CA ay hindi natural. Hindi siya natural. Ano siya? Peke galyaga. Marami kayo nalalamang mga panibagong vocabulary sa channel natin. Kasi nagsi-steroids daw yan siya. When we talk about steroids when he was younger, or when we were young, kasi parang ano yan eh, hindi nalalayo, hindi lagpas, mga ilang taon na kaya si CA? Feeling ko 40 na si CA, ako kasi 16 pa lang. Malayo pa lang aming age gap. Si CA kilala noon na may mga blind item patungkol kay CA na gumagamit ng steroids. Ang steroids po kasi para kang kabayo niyan pag na-take ka niyan eh. Danas ko kasi nag-steroids ako dati. Para sa ibang bagay. Yung ibang nagsi-steroids, pampalakas nila yan para kapag nagwe-weight lift, right? Nagbubuhat ng mga dumbbell, ng barbells, at lahat ng pampalaki ng muscles, carry nila. Which I can really attest na matindi talaga, tumataas talaga yung energy nyo mga ate at kuya. Si Pacquiao na issue rin eh, di ba? Was it Pacquiao or maybe yung opponent niya? Di ba ganan, parang may mga medical exams muna yung mga boxers. Kasi baka mamaya yung iba nagsi-steroids. Kasi kapag naka-steroids ka ate, siguro para ka rin nakadroga. Ang taas ng energy nyo. Ako ate, mga ate at kuya, one time muntika na akong ma-ospital. Actually, pumunta na ako ng ospital. Mabuti nga nakarating pa ako ng hospital mga ate at kuya. Pansin nyo, kamot ako ng kamot. May mga pollen sa paligid, may mga animal dander, gano'n. May mga nakakain ako, may meds akong natitake, or maybe may fragrance, kung ano man, na nakakakuha sa akin ng severe allergic reaction. So, hindi ko alam kung ano tinitake ko dati, pero namaga ang inyong principesa. And buong katawan ko na mukha hanggang talampakan ang allergies ko mga ate at kuya. Makikita nyo sa palad ko na actually may mga bakas pa nga, hindi na nga lang visible. Kasi hindi na ako nagtitake ng mga, kapag alam kong allergic ako like sa isang gamot or sa pagkain, nagbabawas ako ng or iniiwasan kong kainin, ganun, or i-take yung mga ganung meds. Kahit yung mga gamot sa lagnat-lagnat ganyan, may allergy ako minsan, depende sa gamot. So, nung one time na buong katawan ko ang may allergy, pati mga palad ko, meron. As in, pantal-pantal. Hindi ka pantal, talagang parang nakaalsa na eh, ganun. Kasi siya sa kumakain. So, mabuti, nakarating ako ng ospital. Like, ang tinitira ko dati, walking distance sa isang ospital. Kaya lakarin like mga 1 kilometer. No, less than a kilometer, like 500 to 600 meters, ganon. Nilakad ko papuntang ospital at mabuti na kaya. Ika akong pumunta sa ospital kasi buong katawan ko may mga allergies na namaga nga ako eh. As in naman nasa ko. Pagdating ko sa ospital, alam niyo binigay sa akin ng doctor? Steroids. Lambot na lambot akong ganong ikang pumunta ng ospital. Pinag-take lang ako ng steroids ng doctor. And then, pumunta ko alas 12. Mga alauna, naglalaban na ako mga ate at kuya. That's how powerful. And hello po sa mga makaka-attest dito. Baka nakapag-try kayo ng steroids. So, kailangan lang akong bigyan ng steroids nun kasi parang napaka-severe na ng allergic reaction ko nun. Ganon. Ay, mabuti nga daw hindi ako nag-choke eh. And also sabi nila, kung ano daw yung itsura ng balat ko, yun daw ang itsura ng atay ko, right? Liver. Ganon daw itsura ng liver ko noong mga time na yun. So maybe I was taking medicines or pampaganda, ganon. Mahilig kasi ako mag-inom-inom dati ng glutathione, mga ate at kuya. Malay natin kung anong ingredients ng mga yun, di ba? Also, yeah, baby, gamot sa masama, namamaga ka na nga, nilalagnat ka na, para ka may pila yun. Nagtitik din ako ng mga gamot sa lagnat, sama-sama na, tapos baka may nakakain akong bawal, so yun ang nangyari. So, okay, ito si CA ay allegedly ay gumagamit ng steroids. Kinokonek ko naman. Di naman tayo naliligaw mga ate at kuya. Yun lang yung impression sa kanya. But sabi nga po ng kakilala ko, na-meet daw nila ito, hindi daw tumabango. What?
Syempre yung mga nagpapalaki ng katawan, eh, 'di ba minsan gusto nila yung medyo oily yung katawan nila, no, nanginginang-nginang sa sweat, ganun. O kaya baka nagpapahid sila ng mga, kita niyo naman ng mga nagwe-weightlifting, mga like mga nagwe-weight ano tawag yun, nagbabody, mga gano'n, nagba-bodybuilding kineme, may mga Mr. Macho kineme, 'di ba gusto nila nagpapahid sila ng oil para kintaban, emphasize yung hubog ng mga muscles, yung mga namimintog ng mga muscles. Eh, laki-laki na nga ng katawan mo tapos untidy ka pa. Eh, ano ba 'yan? Sorry naman. 'Di ba? Alam naman natin mga nagwe-weightlift like pawisan lagi, 'di ba? Nagigitata. Hindi ba nagigitata? Oiliness lagkitan. Gets nyo? So, ganun daw, hindi daw 'yan mabango si CA. Oh, dami nating alam. Also nga pala patungkol kay JM, kumpara natin si CA kay JM. Si JM, ano ba, meron bang arangke mga ate kuya? May palengke bang arangke? Pritilyo na banggit yung kaninang maga eh. Meron ding arangke na ano no, market. So si JM, kukumpara natin kay CA, mukha nga namang daddy-daddy yun mas daddy-daddy kasi mas kahit daddy-daddy yun, parang kanasa-nasa naman talaga. Tsaka crush ko yun nung araw kasi nung kabataan ko, kilalang kilala si JM, di ba? Kilalang kilala si ano, Mr. Basta ano daw yun, malaki daw talaga ang pelikula niya. Malaki ang pelikula. Ganun kwento, di ba? Parang napanood ko yun. Napanood ko yata yun, yung pelikula ni JM na yun na talagang malaking malaki. Wala naman pinakita. Parang naka-shorts lang naman siya ng maong nun na talagang maigsing maong. As in short na shorts na maong. Yun naalala ko eh. Pero yun nga, makinis nga yan si JM. Sabi mo nag-comment, parang anak daw yan siya ng Vietnamese. Parang half Vietnamese si JM. Talaga ba JM? Nanonood ka ba ngayon? Hello? Pero maputing-maputi daw yan, sabi nung dati kong amo or boss, na yan, naging tao nila dati si JM. So, okay. Tapos 'di ba sabi ko sa inyo si JM from a humble beginning nga, 'di ba? Parang nga siyang kargador nung kabataan niya. Pero maputi na daw talaga yan at gwapo. O, nagbubuhat ng mga paninda nung dati kong boss. So, kilala nila, mabait daw yan kahit nga 'di ba nabanggit ko kanina, kahit daw sumikat na yan, naghahay pa rin daw yan sa kanila kapag dumadaan doon sa kanilang store kasi doon nga siya. Maganda rin naman yung hindi mo tinatalikuran ng pinanggalingan mo, no? Parang ganon. So, yeah, makakarating ka sa paroroonan, ika. And it makes you grounded. Tama ba? Kapag nililingon mo yung pinanggalingan mo at wala ka namang masasamang experience. Kahit yung masama experience mo sa isang lugar, minsan eh, natatabunan yun ng mas magagandang memories mo dun eh. Ako kasi ganun. Umuuwi at pumupunta. May mga ano pa ako, may mga fantasy. Hindi naman fantasy, may mga like dreams, no, na gusto ko ulit bumalik doon sa tinirahan ko sa ganyan, ganon, silipin ko kaya ulit yung lugar na yon, o kahit hindi naging maganda yung relasyon namin ng mga tinirahan ko doon. Pero nakakamiss kaya, kumusta na kaya sila doon, ganyan, no? Yung lugar kung saan tayo lumaki or ipinanganak, yung kung saan tayo, di ba, nakaranas ng ating kabataan. So, masarap namang punta-puntahan yan. And, yun nga po, yung si JM, kumpara kay CA, mukhang mas okay si JM. Mas mukhang maganda siguro, yung katuligan ng nababanggit yung kanina. Mas mukhang maganda yung kanyang personalidad at reputasyon kaysa kay CA. Si CA kasi, mukhang natitaint lalo na dito. Hanapin nyo kasi. Hanapin nyo kasi yan. Panoorin nyo, pakinggan nyo. Panoorin, pakinggan, di ba dapat supsupin? Di ba iniinom yan? Eh, ang milk tea naman po kasi talaga, malaki yung straw niyan, di ba? Lalo na kung meron siya, ayan, may mga boba, right? Boba pearls, yung pearls kineme. Oh. Ano yan eh, yung made of cassava starch yan eh. Ano bang cassava starch? Gaw-gaw? I forgot. Pero ganoon yun, gawa siya sa katas ng kamoting kahoy, right? I think. Or maybe sa sa meat mismo ng kamoting kahoy. Balinghoy, sa balinghoy. Balinghoy, balingka. Ano ba sa inyong dialect ang kamoting kahoy? Basta alam ko yung mga pearls na yan ng milk tea, gawa yan doon. Made of cassava yan. So, actually hindi ko yan feel
Kasi mapait nga, may pait kasi yung, kasi nung lumaki kami, ganyan ang kinakain namin, merienda. Pero masarap naman. Ginataang kamoting kahoy, ginataang balinghoy, ang sarap, 'di ba? O, that's maalat. O, nag-crave na naman ako, mga ate at kuya. Pero meron siyang pait factor eh, may hilo factor pa ngayon sa akin kasi sensitive nga ako, nakakahilo minsan. And maybe may kaunti rin talagang toxins yung ano no, yung cassava kasi may hilo effect talaga yan eh. Tsaka pansin nyo, hindi pinipeste ang dahon ng kamoting kahoy. Napunta na din sa kamoting kahoy. Oh, di ba hindi pinipeste? So siguro meron talagang kaunting toxins yung ano na yan, yung kamoting kahoy, no? Wala akong nakitang mga nagugulay kami ng talbos ng kamoting kahoy, mga ate at kuya. The good old memories, di ba? Sarap-sarap naman, kaya lang may kaunting pait. So, baka connected yung milk tea na yan kay ano. Kaya malaki yung straw ng milk tea going back. Dahil dyan sa mga pearls, mga sago-sago pearls and what do they call it nga? I forgot na, may specific term dyan eh. Basta parang boba pearls or something. Oh. Kaya malaki yung straw niyan para masup-sup mo yan. Ang kapag may ganyan ng milk tea, hindi mo sinisip-sip. Ang sip-sip mas maliit, mas payat na straw, right? Sisip-sipin mo. Sup-sup yan kasi malalaki yung sago. Kailangan mag-shoot sa banga. Mag-shoot sa matabang straw yung ano. So, sino kaya na mag-uusapan yung milk tea, mga ate at kuya, at kaya natin nababanggit na sinupsup ang milk tea? Kasi sa kanta parang double yung tea eh. Milk tea, double yun ng tea. Masarap ba ang milk ng aking tea? Charot lang. No, iilan lang kasi sa celebrity Pinoy ang may initials na CA. 'Di ba nasa survey nga natin. So ang iniisip ng iba baka siya 'yun. And mukha namang pumapatol talaga sa mga masyondaers. So baka siya ang tinutukoy ni Miss Rowena. Right? Sino pa ba sa mga Pinoy ang may initials na CA? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Kaabang-abang talaga, hindi ko napanood yung interview niya sa TV. Sa Signal TV yata siya in-interview. Sana i-share niyo yung link, no, para mapanood natin kung ano yung mga banat niya kay Manang. Kay Manang Nanggal na mukhang nakatikim ng milk tea. For sure naman nainom din niya ng milk tea. Huwag siyang umangal-angal. Huwag siyang sasabihin bawal sa akin ng mga inumin na ganyan kasi baka masama sa kalusugan. Kasi pag masyusyondaers na maselan sa kinakain, di ba? Hi, sino si CA at sino si Mana? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.